Ito ang nakakagulat na balita na dapat malaman ng taong bayan na trending ngayon sa mundo ng social media at pilit ayaw ipalabas ng mga bias media sa publiko. Kahit ano pa ang gawing palusot ng kasalukuyang gobyerno ngayon ay tila hindi na mabubudol pa ang taong bayan. The damage has been done. Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa ay siya rin ang babalik sa iyo. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang kontrobersyal na kinasasangkutan ng House Speaker of the House na si Martin Romualdez. Matapos lumabas ang mga kababalaghan na nangyayari di umano tungkol sa mga blank item ng BICAM report ay tila hindi na nakapagpigil din ang senatorial-elect na si Senator Ping Lacson na magsalita na sa publiko at mukhang tila nanawagan na sa palasyo, hindi man pinangalanan. Ngunit datapwat tila na sa pool sa katotohanan ang Speaker of the House na si Martin Romualdez. Gaano kaya ito katotoo ang balita mga kababayan? Ating alamin. Pero bago natin tapusin ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lang sa channel na ito, ay please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload sa channel na ito. Senatorial-elect Ping Lacson, tila binasag na ang katahimikan at katotohanan. Di man pinangalanan, ngunit tila sa pool sa katotohanan ang liderato ng mababang kapulungan na si Martin Romualdez. Ayon pa sa nasabing balita online na inilabas ng lokal muna sa kanilang official FB page kamakailan lamang. And I quote, hindi man tahasang binanggit, tila tinutumbok ni Senator Ping Lacson si Speaker Martin Romualdez sa panawagan niyang gamitin ni Pangulong Marcos ang persuasive powers para linisin ang Kongreso gaya ng ginawa sa kanyang gabinete. Kung kaya ng Pangulo na humiling ng courtesy resignation mula sa cabinet, dapat kaya rin niyang pakilusin ang Kongreso para alisin ang pork barrel at budget insertion. Tutal, ito ang mga isyong matagal nang inuugnay sa liderato ni Romualdez. Higit sa hiling na courtesy resignation, maaari ring gamitin ng Pangulo ang kanyang persuasive powers sa Kongreso, lalo na ang mababang kapulungan upang maalis ang insertion sa pork barrel sa nalalapit na congressional deliberation ng 2026 national budget, unquote. Matapos lumabas ang balitang ito, ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang mga komento at hinaing sa usaping ito. At ayon pa sa kanila, itong Speaker Romualdez ang dahilan. Lahat ng ito, dapat hindi na yan makaupo na speaker para matigil na ang korupsyon. Para sa pagbabago sa Kongreso na sobrang kurap, palitan si Romualdez. Siya ang dahilan kung bakit mga congressman nagkakagulo sa pera ng kaban ng bayan na sinusuhol niya. Nagkataon, matakaw din mga congressman sa salapi. Hanggat hindi napapalitan ng House Speaker, paulit-ulit ang magiging problema sa budget. Si Martin Romualdez na ang palayasin pagka-speaker at palitan ng matino, hindi greedy, hindi magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ano kaya ang pinanghahawakan ni Tamba? At gano'n na lang umasta si Tamba, lalong-lalo na sa budget ng Itong TRICOM meeting na to mga bossing, nagsimula to I think a couple of months back, mga 2-3 months ago o 4. So nung nagsimula ito mga boss, nagpatawag ng mga resource person at talagang alam natin nagagamitin nila itong kanilang legislative powers, yung kanilang immunity, yung kanilang karapatan o kapangyarihan na magpatawag ng mga tao sa Kongreso sa ayaw mo at sa gusto. Pwede nilang gamitin, pwede nilang abusuhin yan. So ngayon, ako, ang tingin ko talaga dito sa TRICOM na ito, nung una is abhorring freedom of expression talaga ito. Kasi nga, umpisa pa lang na ano na kagad, kumbaga parang nakikita mo na kagad na binuo nila itong committee na ito at hearing na ito ng 3 komite para makagante sa mga content creators, vloggers na nag-express lang ng kanilang nararamdaman. So, unang-una dito, binanggit ni Barbers na Pogo Vloggers, Narco Vloggers, o tingnan ninyo. This is supposed to be a hearing about mga vloggers na pinopondohan ng drug lords, pinopondohan ng Chinese Pogo.
Pero kita mo natapos itong TRICOM na ito. Wala silang napatunayan ni isa na funded ng China at ng mga drug lords yung mga vloggers na ipinatawag nila. Let's say for example, hindi naman nila sinasabi na itong mga vlogger na ito ay sila yung itinuturo na mga pinupondohan ng mga drug lord. Pero kita mo wala sila ni isa na na-pinpoint dito sa hearing na ito na itong particular na grupo na ito, vlogger na ito ay protektado at pinupondohan ng mga drugista. Wala namang ganun. Di ba? And until now, mga bossing, lagi nilang sinasabi dito yung fake news peddler, pero wala pa rin silang clear definition kung ano ang fake news. Kasi kung ang fake news is yung sinabi mo na negative about me and dininay ko, then fake news ka na? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kailangan talaga definite yung yung ibig sabihin ng fake news at sino ang magsasabi whether itong isang balita na ito ay peke o hindi. Sino ang may moral ascendancy? Sino ang mayroong pinaka-righteous na background ang magsasabi na itong balitang ito peke, itong balita na to tama? So natapos itong hearing na itong kanilang inquiry nang wala silang napatunayan. Meron silang mga nagawa dito, pinaiyak nila yung mga vlogger, hinaras nila yung mga vlogger. Pagka na medyo dumadating sa punto na nagkakasagutan na, pagka medyo nababara na yung at napapahiya na yung congressman, tinatakot na i-contempt, na i-acknowledge ka muna bago ka magsalita, kailangan ganito, bigla nilang i-impose yung rules nila. Yung rules nila na nag-a-apply sa mga resource person lang, pero sa kanila, malaya nilang yun na nilalabag. So nagtapos ang TRICOM hearing ng hindi natin alam kung ano talaga yung tinalakay nila. Kasi hanggang sa huling pagkakataon, hindi nila napapayag ang Facebook na gawin yung mga bagay na gusto nilang gawin. Mamaya ipakikita nitong report na to kung ano yung kanilang rekomendasyon na alam natin na maaabuso talaga. Na utak diktador talaga. So gusto nila kontrolin ng Facebook, pero yun nga ang pinopromote ng Facebook Kaya nga sa Amerika tinanggal na nila yung mga fact checkers. Kasi pinopromote nila yung kritisismo, yung malayang pagpapahayag ng iyong saloobin, whether it's negative or positive, whether it's degrading sa isang politiko or not, basta yun ang opinion mo at pinaninindigan mo yun, and di wala tayong pag-uusapan doon, karapatan mo yun. Parang karapatan mo yan sa paghinga. Parang karapatan mo yan sa karapatan mo yan para matulog. Basic na basic po ang freedom of expression. And natapos na lang itong hearing na ito nang walang nasosolve, walang napipinpoint at mukhang nagsayang lang talaga tayo ng pera. Ginamit lang nila to para mag-grandstanding. Ginamit lang nila ito para ipaliwanag, humingi ng paliwanag sa mga bagay-bagay na ayaw naman nilang tanggapin kapag hindi paborable sa kanila. Hindi ba? Katulad nito, yung usapin ng South China Sea. Hindi ba? Pinapaliwanag nung isang resource person, paglinawan, yung patungkol doon sa arbitral ruling, pinigilan nila. Kesyo dubious daw yung kanyang pagkatao. Naknan tokwa. Ba't pinatawag nyo pa? Diba? Ang dami ring na-contempt. Na-contempt din dito yung si Grijaldo na, Diyos mio, 6 na buwan. Isang pulis, uniformado, di kalibre, merong mataas na ranggo, pinangalagaan yung kanyang reputasyon sa mahabang panahon. Itong mga hinayupak na mga congressman, pinakulong 6 na buwan. 6 na buwan, mga bossing. Imagine, sabi ko nga magkulong ka or magpakawala ka ng 10 kriminal, wag ka lang magkukulong ng isang inosente. So 6 months na nakakulong. Pero makakalaya na yan sa Lunes, gawa ng nag-adjourn at mag-a-adjourn na nga ang 19th Congress at papunta na tayo sa 20th Congress. So lahat ng mga political prisoner, lahat ng mga kinontempt ng mga komite ng 19th Congress, automatic makakalabas na po yan.
So yun ang kagandahan, natapos na din ang kalbaryo. Pero syempre, hindi dito nagtatapos ang lahat, mga bossing, dahil